Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon, huling araw para sa buwan ng Enero. At atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan Bosco o mas kilala sa Don Bosco. At siya ay malaking bahagi ang kanyang naiwan at naibigay magpasa hanggang ngayon na isa sa mga nagtatag ng Salesian para humubog sa mga kabataan, magpaaral, para nang sa ganon sila ay magkaroon ng magandang buhay. At sa tulong ni San Juan Bosco, atin dinawang maunawaan ang mga mensahe na itinuturo sa atin ni Kristo sa pang-araw-araw nating pakikinig at pagdalo sa misa. At sa linggong ito, atin pong balikan ng ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ni Kristo. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, "Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon." Ito yung punto na kung saan ay sinasabihan siya ng mga eskriba na kaya niya nagagawa ang mga bagay na ginagawa niya dahil sa kapangyarihan ng demonyo. So inaakusahan si Jesus na kampon ng demonyo. Pero yun nga po, hindi niya hinayaan na masira ang kanyang loob, panghinaan siya dahil lamang sa mga hindi magagandang paratang sa kanya. Kaya kailangan matibay ang ating kalooban at ang nagpapatibay niyan ay yung mga salita ng Diyos na talagang nanunuot sa ating puso't isipan. At nung Martes, ang sinabi din, nung siya ay sinabihan na naroroon ang kanyang ina at mga kapatid, muli pinaalala niya na sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita.
at sila'y nagsisipamunga, may tig 30, may tiga 60, at may tig 100. So yung pakikinig natin, kailangan din makita kung nagmamature ba tayo. At yung maturity natin, nakikita din sa resulta kung paano tayo nakikitungo, nakikipagkapwa-tao. Nagbubunga ba? Nakaka-influence ba tayo? Nakaka-invite ba tayo ng mga taong mapalapit din sa Diyos? O baka hanggang ngayon, tayo pa rin, ikaw pa rin. So, hindi nang inaasahan sa atin na magbunga ang ating pong pakikinig. Noong Webes, ang sabi ni Kristo, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Unawain. Yun nga lang, problema natin, may problema nga tayo sa pag-absorb. No? Minsan nakaupo tayo, nasa misa, pero walang pumapasok sa atin. Nananalo ang demonyo na wala tayong maalala para bang pag dito, okay, paglabas natin ng pinto, wala na naman tayong maalala. Dahil nagkukulang nga tayo sa pakikinig. At sabi ni Kristo, mahalaga, inuunawa ng mabuti. Kahapon, Biyernes, muli isang talinghaga ang kanyang itinuro. At ang sabi nga, gumagamit siya ng talinghaga. Ang salita'y ipinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghaga ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Ayon sa ating pangunawa. At ngayon, sa karanasan ng mga alagad na sila'y hinahampas ng hangin at malalakas na alon, sa takot nila na lumapit kay Jesus, at sabi ni Kristo, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Kaya mahalaga po yung pakikinig natin ng mga salita na ibinibigay ni Kristo, na si Kristo din mismo, dahil ito yung magpapatibay ng ating pananalig. Kaya kung titinan niyo po, sabi sa ating kwento, inanyayahan ni Jesus na tumawid sila sa kabilang ibayo. Kasama nila si Kristo. At kahit kasama si Kristo, bahagi kasi ng kalikasan ang humangin, ang humampas ang alon. Tubig yan Gagalaw at gagalaw yan. Kapag hindi na gumalaw yan, patay na yan. Ulitin ko po, kasama nila si Kristo sa bangka. Nakukuha po ba? Kasama nila si Kristo. Hindi sila iniwan ni Kristo. Kasama nila si Kristo. Pero hinampas sila ng hangin at ng alon. Pero anong ginagawa ni Kristo? Natutulog. Anong ginagawa ng mga alagad? Aligaga, natatakot, dahil nga sa hampas ng hangin at alon. Pero sa Kristo, kampante, natutulog. Na para bang magandang mapagnilayan natin, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrolado, hindi natin makukontrol. Bagamat sa kapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya niya. Kaya nga nasabihin lang niyang tumigil, tumahimik, umayos ang alon at ang hangin. Pero yung maganda na sana po, minsan may mga problema kasi na akala natin, mga unos ng buhay natin, agad-agad masusolusyonan. Mainam din na kung may problema na hindi pa natin masusolusyonan, kumalma ka, matulog ka, paggising mo, saka mo harapin. Kapag medyo malinaw-linaw na ang ating isipan. Kasi kung sugod tayo ng sugod, lalong nagkakaproblema. Hindi nasusolusyonan at hindi natin nakikita kung ano ang dapat nating gawin o kung ano ang mensahe ng Diyos sa karanasang ito. So, hindi solusyon yung magwala, hindi solusyon yung manisi, hindi solusyon yung
maging aligaga tayo para maging maayos ang ating sitwasyon. Lahat ay makukuha sa pananalig kay Kristo. Lahat makukuha kung tayo ay kakalma, kung paanong ang kalikasan ay kakalma din at aayon din sa atin. Amen.